Amen. So mga kapatid, mag-start ulit tayo ng ating morning revival preview. At ang topic for this week ay shepherding according to God. So magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. Siya nga palang schedule natin ngayon ay week 34, day 2. 1 Peter 5:2-4. Shepherd the flock of God among you, overseeing not under compulsion, but willingly, according to God, not by seeking gains through base means, but eagerly, nor as lording it over your allotments, but by becoming patterns of the flock. And when the chief shepherd is manifested, you will receive the unfading crown of glory. So, ang ganda nito sinabi rito, na pinapakita sa atin ang pagpapastol, may gantimpala. Kapag ito ay ginawa mo ng tama, lalo na lumago yung mga pinapastol mo, lalo na kung sila ay naging matatag, na natili sa eklesiya, aalalahanin ito ng Panginoon. Merong gantimpala. Kaya ang ating chief shepherd, yung gantimpala nasa kamay niya. At ito ay gagawad niya, syempre, sa kanyang pagbabalik. Amen. So, magbasa na tayo. After the believers are regenerated and receive God as their eternal life, they still need to receive the shepherding in God's life. In His organic salvation, God the Father of the Divine Trinity first regenerates us by God the Spirit, and then shepherds us in God the Son as our shepherd, that we may grow and exist in His life eternity, for eternity. So ito pinapakita sa atin yung kumpletong gawain ng Tres Unong Diyos. No? So tayo ay mga isinilang ng Ama. So yung Ama ang nagsilang sa atin sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. So yung Diyos Ama, siya ang nagsilang at ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. At yung Diyos Anak naman, siya ang nagpastol sa atin. So yun yung kumpletong gawain ng Tres Unong Diyos. No, pero kailangan makita natin yung anak, yan ay ang Panginoong Jesus. Pinapastol tayo. Pero pagkatapos na siya ay umakyat na sa sangkalangitan, pinapastol niya tayo, hindi na direkta, kundi ito ay sa pamamagitan ng mga deputy shepherd. So dito nabasa ko yung mga pastol tinatawag na deputy shepherd. Siya naman ay chief shepherd. No, at siya ngayon ay nasa sangkalangitan, nagpapastol siya, hindi direkta, kundi sa pamamagitan ng mga deputy shepherd, na katulad ni Pedro. At dahil wala na rin si Pedro, tayo ang nagpapatuloy sa gawain ng pagpapastol na ito. Kaya, mga kapatid, huwag kayong manawa. No, tayo ay magpastol, no? Sabi niya, hindi sa sapilitan, kundi eagerly. Okay? Ibig sabihin, kusang loob na ginagawa natin ito. At sinabi rito, kung tayo nagpapastol, hindi tayo naghahangad ng pakinabang. Lalo na yung mga pinapastol natin. No, wala tayong, wala tayong gustong makamit mula sa kanila. Kung tutuusin, tayo pa ang nagpapagod para sa kanila. Lahat ng ito ay aalalahanin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. No. Okay, so shepherding includes feeding, as the nursing mother feeds the baby for the baby to grow, as mentioned in 1 Peter 2:2. In this way, the Lord commissioned Peter to feed his lambs and shepherd his flock on his behalf. He also raised up those such as Peter to be his deputy shepherd. Ayun. So yun yung nabasa ko. To feed
his lambs and shepherd his flock. Amen. So sinasabi rito, ang mga pastol, hinalintulad sila sa mga ina na nagtutustos. So tayo mga shepherd, mga inahin mga ina tayo. Lalo na kung nag-preach ka ng gospel, na-save yung pre-preachan mo, na-baptize, na-regenerate, naging baby mo na yan. No, kaya ang pangunahing gawain sa pagpapastol ay ang pagpapakain. Pagpapasuso. Kasi ang salita ay gatas. Gatas na walang daya. So, paano mo papastulin ang iyong mga bagong ligtas na mga baby? So, sila ay susuplayan mo ng gatas na walang daya. So, ganyan yung mga ina. Ang pangunahing work nila ay ang magtustos ng gatas. So, hindi nila pwedeng sabihin na, wala ako sa mood ngayon. Hindi. No, kumisan, nakikita ko yung mga nanay, hating gabi, sarap ng tulog, pag umiyak yung anak, hindi pwedeng sasabihin, may naantok pa ako Tiyak ka muna. Hindi, talagang gagalaw sila. Kung sakaling bottled milk, magtitimpla sila. No, kung naman breastfeed, ibibigay nila yung kanilang dibdib sa kanilang mga anak. So yan yung pinakasentro ng shepherding. No, kaya importante sa mga nagse-shepherd, meron kang milk. May milk ka ba? No, ang milk ay ang salita. No, halimbawa, yung mga mother kasi nagbe-breastfeed, nakita ko, importante sa kanila, nourished din sila, well-nourished, para mag-produce sila ng milk. No, sapagkat kung hindi nila inalagaan yung katawan nila, wala silang milk. O, kaya ang alam ko dyan, yung isa sa pinakamainam na kinakain ng mga nagpapa-breastfeed, yung malunggay. Sabi nila, yun ang best na pampagatas daw. Malunggay. So, hindi mo naman pwedeng ibigay ng direkta yung malunggay sa baby. So, kailangan kainin muna nung ina yung malunggay. No? At yung malunggay, dadaan siya sa isang metabolikong proseso sa katawan ng ina. At pag naproseso na yan, nagiging milk siya. So, yung mga bagay ng buhay, mga kapatid, napakahiwaga niyan. Paano ang malunggay ay naging gatas? At yung malunggay, berde. Paglabas ng milk, hindi naman berde. So, lahat ng ito ay isang proseso. Katulad din natin ngayon. Gusto mong magpastol, gusto mong magpakain, magtustos ng gatas na walang daya, dapat kumakain ka. No? Importante na tayo ay kumakain sa salita. No? So yan ang ating ginagawa. No? Dumudulog ka sa salita, binabasa dalangin mo, no? Ninanamnam mo, at hinahayaan mo na yung salita ng Panginoon ay ma-assimilate sa atin. Hanggang ikaw ay mapuspusan ng Espiritu. Pagdalaw mo, umaapaw ka. So, alam nyo, yung mga physical na bagay ay isang paglalarawan ng mga spiritual na bagay. No? Upang maintindihan mo yung mga spiritual na bagay, dapat maintindihan mo muna yung physical na bagay. Paano ba yung nanay nagkakaroon ng gatas? Kinakain niya yung malunggay. So, paano naman yung mga shepherd, merong milk na itutustos? Kinakain nila yung salita. Tinutunaw nila. No? At regular, pumupunta sila sa Panginoon. Kasi pag hindi mo ginawa ito, paano ka magpapastol? Wala kang maibibigay. No? Halimbawa, kami dito, ang ginagamit din namin material sa mga home meeting namin, etong morning revival. No, naku, pag magkakasama na, labasan na ng mga na-enjoy, ang ganda. Pero yung mga hindi nagbasa, hindi nag-enjoy, ano gagawin nila? Wala sila may bibigay.
Tapos mag-speak sila sa last, kung ano yung mga narinig nila, yun na lang ang ang ibibigay nila. Pero ito ay buhay. Ito ay buhay. Sa buhay, hindi pagalingan na sinasabi. Kundi depende kung ano ang iyong natamo sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Nothing is as demanding as shepherding, not even gospel preaching. Just as in child raising, everything related to shepherding is not up to us. It is up to the new ones. We cannot say that we have no time or that it is not convenient. Oo. So katulad ng sinabi ko kanina, walang makakapagsabi na wala akong time. Pagdating ng pagpapakain, dapat mayroon kang ilalabas. Oo. Kaya ang pagpapastol natin, napakahalaga nito. Napakahalaga. Amen. O ito, pakinggan nyo. The way of Christianity is to hire a pastor to shepherd the church. This is not what we mean by shepherding. So, hindi yan yung shepherding. Kabisado na natin lahat yan. Ang mga congregation sa mundo ay pinapastol ng mga pastor na inuupahan, sinuswelduhan. So, yan ay relihiyon. Ang relihiyon, nag-hire sila ng mga pastor. Pataasan ng salary yan. Pag sinabi nila, ito, magaling ito. Mataas ang salary niyan. Yung ibang mga pastor, pinapirate pa. Okay, ayoko na masyadong magsalita tungkol dyan. Nabasa ko lang naman ngayon eh. Ang sabi niya, yung shepherding daw, na pinag-uusapan natin, hindi ito yung katulad ng ginagawa na nag-hire ng mga pastor para pastulin ang kanilang church. Hindi yan ang tinutukoy natin. O ito. Amen. Some may argue that shepherding is a gift that not every brother or sister has. However, no one would say that raising a children is a gift that some have and others do not. Every parent, regardless of how smart or foolish he is, has a talent for raising children. By our spiritual birth, every member in the church has the gift of shepherding. To say that we do not have the gift of shepherding is to annul our spiritual birth. Amen. O ito. So meron mga nagsasabi kasi, yung shepherding daw ay gift na hindi lahat ng brother and sister ay meron. Konsepto lang yan. No, konsepto lang yan. Sasabihin ko sa inyo, ang shepherding ay isang gift na meron tayong lahat. At itong gift na ito ay natamo natin nung tayo ay isinilang na muli. Yung spiritual na pagsilang natin, taglay natin yung gift ng shepherding. Kasi yung buhay na natanggap natin ay buhay na nagpapastol. Kaninong buhay yan? Kay Lord. Di ba si Lord pastor? Pastol. Pastol siya. Hindi pastor. Siya isang pastol. Sabi niya, I am the good shepherd. Siya ang chief shepherd. Shepherd siya. Paano tayo naging shepherd? Yung buhay na nagshe-shepherd, yun ang binahagi niya sa atin. Kaya hindi totoo yung sinasabi na yung shepherding ay gift na hindi lahat ng mga brother or sister ay meron. Hindi totoo yan. Basta believer ka, na isilang kang muli, meron kang gift. No, meron kang gift. Sabagay, pag sinabi mong wala kang gift, binaliwala mo yung pagkasilang na muli mo, na kung saan tinaglay mo ang buhay ng Panginoon. Kaya huwag tayo maniwala sa mga ganong sabi-sabi, na yun daw mga shepherd, may mga gift yan. Hindi lahat meron. Hindi totoo yan. Lahat ng tao merong gift of shepherding. Alam mo, yung mga nanay, kung minsan, hindi sila marunong mag-alaga ng bata nung dalaga pa sila. Takot na takot sila.
Na hindi nga makapagpalit ng mga lampin yan eh. Masiselan yan eh. Yung mga dalaga, Pero pag naging nanay yan, anong Papalitan mo ng lampin yung anak mo. Lilinisin mo yan. Gagawa ka ng gatas kung wala kang gatas. No? Para alagaan mo yung anak mo. Shepherding, di ba? Meron siya. No? Hindi lang na ma-manifest kasi walang tamang pagkakataon. Walang tamang pagkakataon. Kaya lahat tayo meron. May gift of shepherding. Huwag natin isipin yung mga may gift ng shepherding. Yan yung maraming alam. O yan yung mga magagaling magsalita. Hindi. Hindi sa galing yan. At hindi rin sa alam. Gift yan na binigay ng Diyos sa atin. Amen. In order to be the proper, normal members of the church in the Lord's recovery, we need to build up a daily life of the gospel, and we need to go to the Lord for Him to show us who should be under the care of our shepherding. Ito, maganda ito. Sinasabi natin na lahat tayo ay shepherd. Walang hindi. Kuminsan, sasabihin mo sa sarili mo, magsha-shepherd ako. Sino ba ang papastulin ko? Meron yan. Tanungin mo ang Panginoon. At least merong isa na para sa iyo. Maniwala kayo. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon na umiral dito sa lupa bilang mga Kristiyano na walang tao na nangangailangan sa atin. Ang mga inaalagaan, sila ang nangangailangan. At ang mga nag-aalaga naman, kailangan din nila ng aalagaan. Subukan mo, mag-pray ka. Panginoon, sino ba ang pwede kong pastulin? Ipapakita sa iyo ng Panginoon yan. Ipapakita. Kuminsan pati yung gospel Panginoon, sino ba ang pwede kong preachan? Ang daming tao sa paligid ko. Tanungin mo, Panginoon, ipapakita din niya sa iyo. Ipag-pray mo yung taong yan, at sa tamang pagkakataon, preachan mo ng gospel, masisave yan. Maniwala kayo. Ako na, subukan ko na yan. May mga taong pinakita sa akin ng Panginoon, pinag-pray ko, nung preachan ko, na-save. At ngayon naman, yung mga pinapastol, kuminsan, ito ay ayon sa kapaligiran. Sa church, pwede tayong gumawa ng mga home meetings. Pastulin yung mga bago. Pastulin yung hindi dumadating. Pastulin yung mga nanghihina. Katulad sa church, ang dami na o-offend na hindi naman dapat ma-offend. Pastulin nyo yan. So, amen. We must learn how to listen to others in order to realize their true need and real situation. This requires us to stop our own thoughts, concept, feeling, and speaking while we are shepherding them. Ito. Minsan yung mga sineshepherd natin, hayaan natin magsalita. Kasi pag nagsalita sila, lalabas yung kanilang kondisyon. Pag hindi sila nagsasalita, i-shepherd mo sila, hindi mo alam paano. Kasi tahimik sila. Bakit sila tahimik? Kasi palaging tayo ang nagsasalita. Wala silang oras na sumingit. Kaya ang sinasabi rito, pag nagpapastol tayo, pakinggan natin yung mga inaalagaan natin. Pakinggan natin. Tanungin natin. Hayaan natin silang magbukas. Bigyan natin ng pagkakataon na lumabas yung kanilang damdamin. Maganda yan. Sapagkat kung sila ay nagsalita, lumabas yung damdamin nila, alam mo kung paano manalangin para sa kanila. At alam mo rin kung ano ang tamang mga salita na kailangan nila. Kaya yun na isang paraan ng pagpapastol. We must also learn not to say too much. So wag tayo madaldal masyado. Okay, ulitin ko. We must also learn not to say too much when we visit people.
Huwag ka sobrang daldal pag nagbibisita ka. Kaunting salita lang. Mas mainam kung sila ang nagsasalita at napapakinggan natin. This is the hardest lesson to learn in shepherding. So ito raw yung pinakamahirap na lesson sa shepherding. Yung manahimik. yung mag-control ng sobrang pananalita kapag nagbibisit ng tao. No, mahirap gawin yan. Kasi ang tendency pag nagbisita tayo, bla 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 bla. Sige nang sige tayo. Wag masyadong ganun. Mabuti binanggit to. Okay. The longer we wait to say something, the better it is. Someone may ask, if we should not say anything, why should we contact anyone? The secret is simply to contact them without saying much. If we speak too much, we will be like the friends of Job. Alam niyo ba yung istorya ni Job? Naku, yung mga friends niya, ang dadadaldal, hindi nakatulong. Dahil sa kadaldala nila, hindi nila natutulungan si Job. Lalo lang nilang naibabaon. So, minsan, sobrang pagsasalita, hindi nakakatulong. So, hindi mo alam, dahil sa sobrang salita mo, napagod yung tao sa pakikinig. At sasabihin, next time, ayoko na itong taong ito, kakapagod pakinggan. So, hindi ko naman sinasabing laging ganyan. Pero at least, may paalala rito, okay, na ang pagpapastol, hindi naman nangangailangan ng sobrang pananalita. No? At mas mainam, merong two-way traffic. Nagsasalita ka, bibigyan mo naman siya ng chance magsalita. Ang ganda nun pag nagsalita siya. Alam niyo, pag nagsalita yung kausap mo, nagkakaroon ka ng feeling ano yung sasabihin mo. Nasubukan niyo ba yon? No? Pag hindi siya nagsalita, hagilap ka ng hagilap ka ng hagilap mo. Ito. No? So kung minsan hindi naman yun ang tamang words na dapat pala ibigay natin. No? Kaya mainam yung sinasabi rito. Amen. Because we all assume that we know so much, it is hard to say I don't know. Strictly speaking, we do not know much. And what we know, we do not know thoroughly. We should not contact people in order to teach them. We ourselves have a greater need of teaching. We should go to the saints and to the churches to learn of them. The secret to contacting people is not to say much, but to let them say something. So yun yung sikreto ng pag-contact ng tao. Kumontak tayo at gawin natin bukas yung tao sa atin. Ano bang ibig sabihin ng bukas? Pagsalitain mo siya. Tanungin mo siya. Halungkatin mo kung ano yung nasa loob niya sa pamamagitan ng pagtatanong, pagbibigay ng pagkakataon. No? Hindi naman lahat ng pagkakataon na pumunta ka dito, may nakahanda ka ng mensahe. Naku, pupunta ako ngayon. Anong mensahe ang ibibigay ko? Anong mensahe? Oo. So nagtanong yung tao ng paano ba alagaan yung anak niya? Ang mensahe mo ay bagong Jerusalem. So, maganda, bukas tayo sa mga taong inaalagaan natin. Sapagkat kung mabuksan nila ang kanilang mga sarili, lalo tayo makakapasok sa kanila. At yung mga item na sinasabi nila, nadadala natin sa Panginoon sa panalangin. Napaka-effective yung ganyang paraan ng pag-shepherd. So ito ay ilang mga tips din na binigay sa atin. We must never pass on vain knowledge to people. Okay, ito. We also should never argue with people. Never argue with people. Huwag kayo debate sa kanila. Huwag natin gagawin yan. Never argue with people. Huwag makipagtalo.
Amen. Regardless of whether they are right or wrong, every conversation is a temptation to adjust others, convince them, or sell our good opinions and concepts. If we do, it will not help them. Amen. Sell our concept. No, na iniisip mo magaling ka, marami kang pwedeng ibigay, isalita, no, na itong taong ito, kontrahin mo yung mga sinasabi niya, wala kasi siyang alam. Alam mo yung mga sinasabi niya, mali. Wag yan, hindi tama yan. Oo, ganito. Delikado yan. Delikado yan. O, at nandun ka, umiikot yung mata mo sa kapaligiran ng kanyang bahay. No, at mayat maya meron kang tinuturo na mga mali sa mga meron siya. Mga kapatid, mag-ahin tayo ng buhay. No. Nawa, sa ating paghayo, puspos tayo ng espiritu. Na kung minsan, maski tahimik ka, tinitignan mo yung tao, siya ay nakakatamo ng buhay mula sa iyo. Amen. Meron akong nakita rin ng mga tao, mga kapatid, ang gagaling naman mga magsalita. Magagaling. Pero wala rin namang bunga. Meron akong nakita, hindi naman ganun kagagaling, napaka-fruitful ng buhay nila. So, natandaan niyo yung sabi ng Panginoon, kung kayo ay nananahan sa akin, kayo ay mamumunga ng marami. Subalit kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Amen. Okay, so last part na ako. Amen. So, we must never pass on vain knowledge to people. Amen. People may ask us about many matters, but we must learn to exercise our spirit to discern the purpose of questions. People often like to gain knowledge, asking about the elders, the brothers and sisters, and many other matters. We must learn to be wise, not to be involved with such questioning, and not pass on vain knowledge. This is also a difficult lesson for us all. Amen. So, maingat tayo. Baka sa kakatanong nila kung ano-ano tuloy ang nasasabi natin. Sasabihin nila, oy, meron akong kilala sa church niyo, yung si ganito. So, dahil binanggit niya yung pangalan, nagkwento ka tungkol doon sa tao na yan. So, delikado yung ganun. Sa ating mga pagpapastol, maging maingat tayo. Bagamat nagtatanong yung mga believer, yung mga bagong kapatid, maingat din tayo ng pagsagot. Tandaan ninyo mga kapatid, ang pagpapastol, ang layunin niya ay upang yung pinapastol natin ay lumago sa buhay, manatili sa eklesiya. Lalo na, huwag tayo magpasa ng mga negatibong bagay. Huwag tayo mag-criticize. No? At huwag tayo manira. Positive, buhay, katotohanan. Yun ang ating ibigay. Yung minsan nag-visit kami, may isang kapatid na nag-gain kami. At pagkatapos namin siya mag-gain, sabi niya, mabuti hindi niyo pinipintasan yung mga ganito, ganon. Kasi inaantay ko yun eh. Kung ginawa niyo yun, meron na akong dahilan para pahintuin kayo. Pero nakita ko, hindi niyo naman binabanggit yun. Ito, tuloy-tuloy, nagustuhan ko na kayo. Amen. Lord Jesus, salamat sa gawain ng pagpapastol. Panginoon, ito ay isang gawain na inatas mo sa amin at merong reward. Panginoon, gawin mo kaming mahusay. Turuan mo kami. I-train mo kami paano maging mga mabubuting deputy pastor. Mga taong nakakapag-ahin ng buhay, nakakapagdala ng kasaganaan sa mga tao. Salamat, Panginoon. Amen.